Morning class. So, yun po, wala tayong classes ngayon. And then, something happened, di po natuloy yung aking lakad for Malolos. Kaya po, ito ako ngayon. So, maggagawa tayo ng online discussion para po ma-cover naman, mahabol naman natin yung nawalang oras dun sa ating 5 hours na meeting. So, alam niyo po, meron pa rin tayong assignment na binigay sa inyo, no, anong invention or technological advancement yung um, nakapag nakapag go sa inyo para po matake yung IT na course. Ano po. So yun, hinihintay ko pa din yun. And then ngayon po recap lang tayo sa ating last na lesson, presenting the internet po yun. So nung last meeting natin, yung very first meeting natin ay about sa internet, no? So, saan magaling yung internet? Sabi daw po ay nagsimula po ang kauna-unahang project or concept for internet sa paggawa po ni ARPANET, no? So, si Advanced Research Projects Agency Network. So, ang una daw pong sinend na message ay login. Kaya lang po, sumuko na yung device, yung computer nila, nung nasa LOG pa lang. Sinesend po siya sa dalawang schools. Nakakalimutan ko lang po yung dalawang schools. Dito yan. Sa UCLA pala and Stanford. Ayan. So yun po. And then, nag-birthday po ang ating internet noong 1983. At doon na nga po, pinanganak po ang ating TCP/IP. It was developed by Windsurf and Robert Kahn. At the TCP/IP, or the Transmission Control Protocol Internet Work Protocol, it became the standard protocol for computer communication. Ang tanong po, ginagamit pa rin ba si TCP/IP hanggang ngayon? Yes po, kahit dito sa cellphone ko, kahit po dyan sa laptop, sa networks natin, sa computer shop, lahat po yan. Yung mga modern websites po natin ngayon, lahat po yan, may mga kanya-kanya pong TCP/IP. So po ginagamit natin yan. And yun po ang ating lesson para sa lesson 8.2 and part 2 po ng ating lesson 8. Yun po ay ang TCP/IP. So ano ang TCP/IP? It stands for Transmission Control Protocol Internet or Internet Work Protocol. Same lang po yun. Ang internet po ay short term po sa internet work. Ang haba-haba ng internet work. Diba? Kaya pinaiksi na lang po nila. Okay? Or for short, tawagin nyo lang po siyang TCP/IP. So, para saan po ang TCP/IP? It is the fundamental set of protocols that defines how data is transmitted and communicated across networks, including the internet. Check ko lang po yung mic ko. Yun. Yan. So, it was developed in the 1970s. Sabi ko nga po kanina, ni Windsurf, tsaka po ni Robert Kahn. And it was funded by the DARPA, or the Department of Defense Advanced Research Projects Agency Network. Para saan po yan gagamitin? Sa Cold War pa din. So, sa Cold War po kasi, nung panahon na yon, gusto po nilang magkaroon ng reliable na network connection kung saan po nakakapag-send ka ng messages from one point to another nang wala pong interruptions, or kahit ba magloko pa yung mga yung mga telegrams nila doon, mga computers, magloko yung isa, gagana pa rin po yung buong system. Kaya po, ayun, kailangan po nila na yan nung panahon po nila. And then it was adopted as the standard networking model in 1983, and it forms the basis of the modern internet. So, ang tanong po kanina, is TCP/IP still used hanggang ngayon? Yes po. Si major internet applications such as yung ating www. Yung email natin, the remote administration, the file transfer, streaming, pati gaming po, lahat po sila nagre-rely sa TCP/IP. So po ngayon po, ang ginagamit na po natin sa internet, hindi na po IPv4. Ang IPv4 po kasi ginagamit na lang ngayon sa small local networks, saka sa mga local host po natin pag na-experience nyo na pong gumawa ng servers. Ngayon po ang ginagamit na sa internet ay IPv6. Bakit po? Limited kasi ang IPv4, hindi niya kayang i-cater lahat ng tao sa mundo. So gumawa na po tayo ng IPv6. So mamaya po makikita nyo kung gaano kahaba po yung address ng isang IPv6 protocol. Ayan.
Then, ayan po, all modern computer networks, including the cellphone, the smartphone, the tablets, the computers, lahat po ng naisip natin kumukonect sa internet, lahat po yan ay gumagamit ng TCP/IP. No, the internet, local area network, wireless networks, the Wi-Fi, the 4G, the 5G, they are all built on TCP/IP. It has evolved to support IPv6, replacing the older IPv4 to address the shortage of IP addresses. Para makita po natin yung buong mundo kasi nga po ang internet ang network po ay isa na po sa mga in demand po sa buong mundo, di ba? Lahat po tayo gumagamit pa niyan. So objectives po, ano po ang goal ng TCP/IP? Bakit daw po siya nagawa? It enables reliable communication between different types of computer systems. It allows the interconnection of heterogeneous networks, so such as LANs. Yung LANs po ay yung local area, sa bahay mo lang. WANs, mula sa local area mo, papunta sa local area ng iba. Bawa sa bahay mo, papunta sa bahay ng iba. Sa bansa mo, papunta sa bansa ng iba. Yun. Then wireless networks. As long as connected ka po sa internet, ikaw po ay gumagamit ng TCP/IP. Okay? Yun lang po yan. Basic na basic. And next, to provide scalability. Scalability po meaning, isa lang muna, pwedeng maging 5, pwedeng maging 100, pwedeng maging 1,000. No, makikita po lahat. Bakit? Kasi may address. Diba? Sa bahay nyo may address kayo. Iba yung address mo sa address ng iba. Tama po ba? Pwedeng parehas kayong 025, yung number ng bahay, pero magkaiba naman kayong barangay. Yun. Ganun po. Parang ganun din po nag-work ang IP address natin. No? So, networks can grow globally. To ensure robustness, ibig sabihin ng robustness, ibig sabihin mo matatag, kaya nga po robust yung, alam nyo na. Ayun, para matatag po siya, hindi po siya nagfe-fail sa certain conditions, nag-a-adapt po siya sa changes, yun, all around po siya, yun, pag robustness, okay? Allowing communication even if parts of the network fail. Ayun po. So, meron tayong mga core protocols po sa loob po ng TCP/IP. So, breakdown natin siya into TCP muna. TCP muna, then IP naman. Yan. Kasi pa dalawa silang protocol eh. Kaya lang po sila tinatawag ng magkasama kasi po hindi po kasi nagwo-work yung isa as siya lang. Lagi pong kailangan nila yung each other. Kailangan po nila isa't isa. Yan. So, una muna tayo sa IP. Yan, naibabak yung IP. So, it is the Internet Protocol. So, siya po ang in charge po sa addressing. Kumbaga po, siya po yung bahay na de-delivera ng Shopee. No? Siya po yung responsible sa addressing. So, yan po yung mga bahay mo, 088, 025. Yan. Kung saan po i-deliver yung parcel mo sa bahay. Yun po yung IP natin. Okay? Then, each device is assigned an IP address. Each device, meaning yung cellphone ko na to, yung laptop ko, yung PC mo, PC ng mama mo, cellphone ng mama mo. Basta po kumokonect sa internet, lahat po yun ay may kanya-kanyang IP address. Pwede po yung maging IPv4 kung connected po siya locally or IPv6 kung connected po siya sa internet network po natin. Okay, kadalasan po yung mga nakakonect sa router, ayun, mga IPv6 na po ang gamit naman. Yan, ito po ang sample ng IPv4. 192.168.1.1. Buksan natin yung computer ko, tingnan natin yung IP address ko. Yan, ayan, diba? Makikita nyo po yung IP address ko ngayon. Nakalimutan ko lang po yung command. Ano nga yun? ipconfig. Iba po kasi sa Linux, iba sa Windows. Sa Linux po yung kabisado. Ito po ang aking IPv6 address. May mga percentage lang po yan para po mapaiksi. And then may double colon para po ma-disregard na po yung mga zeros. Nakita mo yung po ito. Ito. 0000. Ayan. Ang dami po kasi masyado. Kaya sinashorten na po nila. Ayan. Tapos po yung aking IPv4 address ay 172.26.32.1. Yan, yun po yung aking IPv4. Ang IPv6 ko ay yung FE80.
Opo. Sino po nagde-determine yan kung saan po ako nakakonect na internet? Opo. Ito naman po ay para sa local ko kasi nagtuturo din po ako ng networking. Ito po ay something na ako po ang um, nag-address. Kaya po yan 56.1. Ito naman po yung aking wireless area connection. Ay, sorry. Sa wireless po, ibig sabihin yung wifi ko po. Ayan, wifi natin yan, wireless area connection. Ayan, ayan, wireless LAN. Ayan, ito naman pong LAN ko po ay yung IP address ko na nasa router. Ayan. Sa router po, ito po yung aking address. So, dito po ako pinapadalhan ng data, dito po ako pinapadalhan ng messages, tsaka ng information. Okay, yan po. 10, 10, 20, 10. Yan po. Okay. Kaya nga po nalolocate tayo pagka may ginagawa tayong masama, di ba? Yung natitrace po yung ating footprint. Kaya nga po tayo nag-iiwan ng footprint kasi yung IP address natin maraming sinasabi about sa atin like yung address natin, taga saan tayo, gano'n. O anong network po yung kinakabitan natin. Yan. Okay? So, IP or Internet Protocol, it ensures packets travel across multiple networks. Kahit po sa iba-ibang destination pa yan, pupunta pa rin po siya sa correct destination. Parang sa Shopee, di ba? Kahit saan pa po galing, kahit sa Albay pa galing yan, sa Batanes pa po galing yan, kung tama po yung address na pupuntahan, darating at darating po yung order nyo. Yan lang. Then TCP naman, si TCP po medyo mahaba po ang discussion dito. So si TCP ay what ensures the reliable delivery of data between applications from one point to another. Si TCP po ang in charge para po ma-deliver ng maayos po yung data. So kung si IP po ay addressing, si TCP po ay delivery. Po, siya po ang nagde-deliver ng data doon sa specific na IP address. So, paano po niya ginagawa yun? Sinachap-chap po niya yung isang information para sure po na hindi po masisira yung information sa gitna. No po, sa una pa lang, sa bungad pa lang, ito po, kuha tayo ng diagram dito. So, sa TCP pa lang, ito po yung information or data. So, i-split na niyan. Ano ba ang split? Ayan. So, data. Then, data. So, yan po ay originally isang piece po ng information, pero po i-splice niya po yan sa iba-ibang sizes po. Ibilan natin as data 1, data 2, data 3. No po? So, pupunta po siya sa IP address. No po? So, hiwa-hiwalayin niya, pupunta siya sa IP address and then dun po i-assemble. Halimbawa po, dumating siya ng data 3, tapos data 1. Palitan ko lang po yung sulat. Mangula lang po ako ng symbol. Ayun, data 1 and then data 2. Yan, halimbawa ganyan, no? So, automatic po, pag nare-receive niya ng gulo-gulo yan. Pero automatic dun sa TCP IP natin, ina-arrange po niya ng kusa. So, magiging data 1, data 2, data 3 din. So, data 1, data 2, then data 3. Hanggang ipagko-compile na po ulit niya into one single data na isang malaki. Ganun po. So, anong nangyari po, ang process ng TCP, binebreak po niya yung information po into smaller pieces, smaller bytes, and then sinesend po niya isa-isa yun. Isa-isa. Kaya nangyayari kadalasan, nadya-jumble yan. Unang darating si data 3, okay lang yun. Si data 1, sunod na darating, okay lang yun. And then third na darating si data 2. Then, ang responsibility po ulit ni TCP ay i-arrange po ulit yung data na na-receive. Ayan. Na-arrange po ulit. And then, i-compile na po into a whole. Ayan. So, a whole dito, data dito ulit. Data as a whole dito, mag-i-slice.
dadating ng gulo-gulo, i-arrange, and then magiging data ulit siya. Ganun po ang process ni TCP. Pag po binvisualize natin, pag inimagine natin. Kaya pero marami po nangyayari sa loob niyan. So, yan lang yung parang pinaka-summary. Ganyan po. Okay, so it provides error detection and retransmission of lost packets. Kasi po halimbawa, balik natin to. Halimbawa, ang dumating lang po ay data 3 at data 2. Pero sabi, meron pa yung data 1. So, mag-request po ulit siya doon sa source natin or sa server. Na po na, ay wala kulang po ng data, wala pa pong data 1. So, ibibigay niya po ulit hanggang sa mabuo na. Yun. So, yun po ang kagandahan kay TCP. Since po, halimbawa, ang kailangan niyang packet sa 10, dapat 10 talaga yung matanggap niya bago po siya mag-proceed. Hindi po siya magpo-proceed ng kulang po yung packets na natatanggap niya. So po, segments po or packets, yan po yung tandaan niyo. Yun yung keyword. Segments or packets. Ayan. The next naman po ay si UDP. So, si UDP po ay another form ng transmission tulad po ni TCP. Opo. So, Transmission Control Protocol, ang kagandahan po sa kanya ay reliable delivery. Si UDP naman po ay medyo different. Since po, si user datagram po ay nakafocus sa speed rather than reliability. Kung alam niyo po sa Valorant, naglalaro po kayo ng Valo or Counter, yung mga FPS po talagang crucial na crucial po yung real time, yung pagiging real time yun. Dapat 4 ms yung ping mo, packet loss mo dapat mababa 10% at nga walang packet loss, di ba? Meron pong packet loss na nangyayari. Ganyan, may ganyan po lagi sa laro mo sa Valorant or sa CS. Post po yan ng UDP. Kasi po UDP ang ginagamit natin as alternative kay TCP. Po, si TCP po kasi ay reliable pero slow. Bakit? Kasi po ang dami pang checking eh. Hihiwa-hiwain mo pa yung information into smaller bits. Dadalhin mo po dun sa client. I-receive pa ng client. I-rearrange pa ng client. Tapos, mangyari, manghihingi pa ko kulang ng packets. Kulang. Hihingi pa ulit niya. Babalik pa ulit. And then, tsaka pala ibibigay sa'yo. So, napakatagal po. Ang laki po ng latency. High latency. Si UDP po ay less reliable pero fast at low latency. Yan. Ba't po nagiging less reliable? Ayan po ay sa mga conditions po na mahina po ang internet connection. Opo. Pagka mabagal po yung ping, yung sinasabi nga, yung mataas yung ping, nagiging less reliable po lalo si UDP. And then nagkakos po ng packet loss. Ano po yung packet loss? Ito, halimbawa si data. Yan. So same po sila. Yung data po ay nag-i-slice ulit sa data 1. Then data 2, then data 3. Ngayon, isesend na po natin kay client. Nangyari pagka UDP, pinabato niya talaga ng agad-agad. Bato-bato agad. Data 1, data 2, data 3. Walang checking, walang acknowledgement, walang final, basta bato lang ng bato ng data. Paano pag nawala po si data 2? Mag-report pa po ba siya na wala? Hindi po. Hindi po siya mag-report na walang data 2. Po-proceed lang siya as planned. Kasi po ang focus lang niya, bato lang siya ng bato. Para ka lang nag-feed po ng papel sa shredder. Ganun, na hindi na po reversible once po na nagkamali ka po. Ganun. Or nagbabato ka po ng basura sa trash can. Ganun. Ganun lang po. And then, ito pong si data 1 at data 3 ay magiging data. Ganun lang. Na alam mong kahit kulang siya, nag-compile siya. Alam natin kulang. Alam mong may nag-skip na frame dun sa laro mo. Wala magagawa. May na-internet mo eh. Maganda po itong CODP kung sobrang reliable po ng internet connection. Kung lossless po talaga. Pero kung may happens na
umulan, yung bumababa ng reliability. Okay? So, it sends datagrams. So, ang packets po sa UDP ay datagrams po. Pero same lang sila. Directed to the destination without establishing a connection first. There is no acknowledgement or ACK mechanism. There is no retransmission. There is no sequencing. Then it is common in streaming, gaming, and voice over internet protocol. Wala ba ditong sige po. After nito, tsaka ako didiscuss yung TCP. So, UDP is more prone to packet loss compared to TCP, and this is a well-known characteristic of how it operates. However, the key point ay hindi naman po talaga siya less reliable. Parang, ang tanga naman ng gumawa nito. Bakit? Kasi hindi ginawang reliable. Hindi po. Kasi nga po, ang focus natin ay rat-rat. Yung mabilis. Po. Nagwa-wonder ba kayo ba't yung AK-47 ginagamit sa gera hindi nga po siya accurate, umaangat po siya kasi mabilis po siya kasi mabilis po siyang maka-deads ng kalaban kahit po hindi siya accurate, hindi siya reliable, mabilis po siya hindi pag gumagana laban, di ba? Ganun po. The simplicity po ang panlaban ni UDP allows UDP to transmit data with very low delay but at the cost of reliability. Okay, kaya po pag nag-game tayo, make sure na malakas po yung Mbps natin at mababa po ang ping. So pag tumaas yan, damay po pati yung packet loss natin. Okay, so paano po ba gumagana si TCP at nasabi nating high latency? Liwanag po natin. Copy lang natin ito. Nababinara ko pa yung kanina. Ayan. So, ito po si client. Simulan natin sa client. Ayan. Litan pa natin ng konti yung notepad. So, ayan. Gawin natin back si client. At si server. Yung mahabang arrow po ay sending sa server. Ayan. So, si client po ay may dalang data. Halimbawa. Ayan. May dala siyang data. So, yung data po ay hindi mo na masisend agad kay server. Hindi pa natin i-slice. So, ngayon po, si client po ay magsasend po ng SYN or synchronize. Magsasend po siya ng SYN or SYN. Dapat natin ito. Ayan, magsasend siya ng SYN or SYN command. Ayan po. Sa ating server. Ayan. So, marireceive po ni server yung ating SYN. Ayan, marireceive po niya. Ngayon po, si SYN, ang goal po niyan ay magkaroon po ng connection between the client and the server. Magkaroon po ng isang malinis na kalsada. Kaya ngayon po, once po na-confirm ni server na okay, na meron pong na pwede yung connection, lalagyan po niya ng ACK or acknowledge. Yan. So, SYN ACK na siya. SYN ACK. Sabihin, acknowledge po ng server na meron na pong connection between sa kanilang dalawa. So, therefore, kaya na niyang mag-send ng data. So, yung SYN ACK po ay babalik po kay client. So, bit-bit na yung SYN ACK. Ngayon po, using the SYN ACK, meron siyang parang gate pass. So, pwede na po siyang magbigay ng data. So, walang po natin sa data 1. No? Kasi nga po, i-slice natin si data into data 1. Sorry. So, data 1, data 2, tapos data 3. Ayan. So, ngayon po, yung data 1 muna ay papasok kasabay po nung SYN ACK natin. Ayan. So, sasama po si data 1. Okay. And then, iiwan na po niya yung acknowledgement. Kasi nga po pinayagan So, pinayagan na niya. So, SYN po na iiwan po yan. Si acknowledgement po. So, pinayagan na kasi ni server na mag-send po ng data. So, nag-send na nga po si client ng data 1 natin. So, ano mangyayari? So, yung data 1 po ay marireceive. Data 1 po ay marireceive na po dito sa kabila. Okay?
So, yun po. So, okay na. Nabigay na po yung acknowledgement. So, yun, acknowledge pa rin. Kasi, ano pa, hindi pa tapos eh. Tatlo yung data. Sabi po ni client, tatlo yung data ko. So, kailangan ko pa ng dalawang transmissions. So, okay na po yung ating data 2. Next na po yung ating data 2. So, kasama po nyo yung data 2. So, ta-transfer po si SYNAPP na command kasama po nung second data. Ayan. So, ngayon po, so acknowledge pa rin na server. So, si data 2 po ay mapupunta po dito. Ayan. So, SYNAPP pa rin. Hindi pa tapos kasi may data 3 pa, di ba? So, babalik po ulit siya. So, SYNAPP. Basta dala po niya yung acknowledgement. Dala ni client yung acknowledgement. Pwede po magpasa ng data. So, ngayon po, data 3 naman po yung ipapasa natin. So, pupunta po siya dito. Then, pupunta po dito yung data 3. Check ko lang po yung OBS. Ayun. Record pa din ba? Ayun, okay. Nasa 30 minutes na pala tayo. So, data 3, lalabas po dito si data 3. Kung sakali pong hindi po nag-send yung data 3 dahil po sa packet loss. So, yan. Ayaw po. Walang na-send. So, babalik po ulit sa SYNAPP kasi nga hindi pa tapos eh. Wala pang data 3. Kukuha ulit siya ng data 3 dito. So, ano naman? So, umikot na naman siya. So, babalik dito. So, once po na-confirm na kompleto na yung mga infinity stones natin. So, ang lalabas na pong command dito ay hindi na po SYNAPP. Fin na po. Fin. Confirm po ni client na finish na po yung data. Okay, so, once po finish na yung data, compile na po siya ngayon na maging data. I-arrange po muna, tapos magiging data na. Diba? Yun po yung reason bakit sobrang taas po ng latency ni TCP. Kasi po ganun po kahaba yung process para po makapag-send lang ng data sa server. Or baliktad, si server po magbibigay po sa client. Ganun. Na yung mga ganong transactions po. Dito naman, si server, yan, si server yung data, ayan, tapos ibabato-bato lang niya. Wala siyang pakialam kahit hindi mo ma-receive or no, basta binabato po niya yung data. Nasa power na lang po ng internet connectivity ng client natin or ng address kung para receive po ba niya yung yung information. Sana po na-gets natin kahit pa paano yung TCP at UDP, yung difference. No? So, si TCP/IP po ay meron pong layered architecture. No? So, apat po ang layer ng ating TCP/IP. So, si application, si transport, si internet, saka si data link. So, apat po yan. So, si application layer ay yan po yung internet natin. Yan po yung ating interface between sa server at sa computer natin. Ano ba yun? Yung mga websites like Facebook, yung mga YouTube natin, laro natin, gano'n. So, sa application layer, interacts directly with software applications to provide network service. So, basta yung mga applications natin na nakakapag-connect sa internet. Yan po. Then, transport layer. So, galing sa application, magsasend ka ng text message or chat po dun sa ka-chat mo. So, TCP po ang mag-handle po nun. So, pinindot po yung send. Tapos, kakargahin TCP, i-divide niya sa iba-ibang bits ng information, and then, sasend niya dun sa kabila. It provides segmentation, yun po yung ini-slice po yung data. Then, flow control, and error handling. Next po, internet layer. So, yan, naka-slice na yung information. It determines kung saan po isa-send yung data, kung kanino ang IP address. So, ano po yung mga protocols na yun? IPv4 tsaka IPv6. Okay, so meron pa ibang mga protocols like ICMP and ARP. So, hindi naman na po kasama sa lesson. And then, data link. So, kung ano po yung medium na concern para po mag-transfer po yung data across a server papuntang client or client papuntang server. So, pwede pong Wi-Fi, pwede pong P2P, pwede pong frame relay or other link level
protocols. Yung P2P po ay point-to-point, yung nakakable po kayong dalawa. No? So, yun. So, una, gagawa ng message. Tapos, i-slice po yung message using TCP. Determine po kung sinong address po yung de-deliveran. Tapos, i-deliver po using a channel po na available po dun sa device. Like yung Wi-Fi, yun po yung magiging medium natin, yung data link layer natin para po mag-travel po yung information from sa atin papunta dun sa server. Tapos server papunta dun pabalik kay recipient. No? Ayan. So, ano po ang data transmission? Ayan, kunwari po, ayan, meron pala dito. It creates data, a web request. TCP segments the data, numbers, packets, and ensures delivery. Internet layer adds address, yung address information. The link layer or the data link transmit the frames across the medium. So, si data link po ang responsible na talagang naglilipat. Siya na yung nagkakarga. No? Kasi nasa kanya yung Wi-Fi. And then receiving device reverses the process until the application receives the complete data. So, ano po ang features ng TCP/IP? So, pwede po siyang gamitin kahit sa device basta meron pong internet connection. Kahit sa kotse, basta may wifi yung kotse, pwede pong meron po yung TCP/IP. Scalability, pwede pong mag-go from 1 to 1 million basta may IP address po sila. Flexibility, supports many applications and services. Error handling, TCP ensures reliability, di ba? Yun nga po. Whereas UDP hindi. Then stateless IP, each packet is independent. Reliability is ensured by TCP, not IP. Sa IP po kasi, ini-ensure po, ito, yung mga messages po natin dito kanina. Ayan. Habang lumilipat po yan, meron pa pong data sa loob to na itong data tree para sa data na para kay 192.168.1.5. Ganon. Sabihin, yung tatlo na to ay naka-address lang para kay 1.5 at wala na pong iba. Kumbaga, ito po ay naka-address lang sa bahay mo. Hindi siya pwedeng dalhin sa ibang bahay kasi para lang to sa iyo. Ganon. So, advantages of TCP/IP, it is universally adopted and standardized. Ginagamit po siya ng buong mundo. So, pwede kang makapag-chat sa ibang bansa, kahit saan, kasi lahat po yan ang ginagamit. It supports multiple routing protocols. It is highly reliable and fault-tolerant and compatible with the heterogeneous networks. Heterogeneous networks, kahit po may Wi-Fi, kahit po naka point-to-point, kahit po naka Ethernet yan, kahit naka-data yan, pwede po. Okay? Limitations nga lang po niya, si protocol overhead po. Yung protocol overhead na sinasabi ko, yun nga po yung merong FIN, may SYN, may ACK. Tapos si data tree, meron niyang information sa loob na dapat part yan ni 192.168.1.5. So, ang dami pong information sa loob na nangyayari, tumataas po yung size nung tinatransmit nating data. So, lahat po ng mga process na yon nagkakaroon po ng delay. And it requires technical expertise that marunong po sa network configuration yung gagawa po ng TCP/IP. And kailangan pa po kung gusto natin ng security, kino-configure din po natin yun. So, hindi po siya basta-bastang nagagawa ng mga students or kailangan po professionals. So, ano po ang applications of TCP/IP? Halos lahat po. Web browsing using HTTP. Email communication ay Simple Mail Transfer Protocol, POP3 or IMAP. Tapos, meron po tayong file transfer. Ayan, file transfer protocol. Simple file transfer protocol. May remote login po tayo using secure shell or telnet. Domain name resolution, yung mga domain hosting po yan. DNS po yan. And then multimedia streaming and gaming. UDP naman po ang ginagamit nila. Okay? So, yun po yung ating lesson about TCP/IP. Wala naman ang kulang. Yan. So, i-discuss din naman po natin yan kahit pahapyaw sa next meeting natin para po ito po yung magsisilbi lang na reviewer or para supplemental para po sa nawalang oras natin ngayong 7 to 12. Yan. Thank you po.